Ang relasyon ng China at Pilipinas ay maihahalin tulad sa daloy ng karagatan. Laging may namumuong tensyon at tila hanggang sa karagatan nga ay umabot ang alitan ng dalawang bansa dahil sa mga pinag-aagawang teritoryo. Pero sa mga nakalipas na taon ng panggigipit ng China, nakahanap na sa wakas ng alas ang Pilipinas na pwedeng gamitin laban sa mapagsamantala ng dayuhang bansa. At yan ang ating aalamin kung ano nga ba ang alas ng ating bansa laban sa China. Ang alas na ito ay ang Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ano nga ba ang Defense Agreement na ito at gaano ito kahalaga para mapaigting ang seguridad ng Pilipinas laban sa China? Para mas maunawaan natin ang punot dulo ng gusot na ito, magpaliktanaw muna tayo sa pinagmulan ng gulo, ang China at Taiwan. Ano nga ba ang role ng Taiwan sa kasalukuyang tensyon na namumuo sa rehiyon ng Asya? Maituturing na ata ang Taiwan bilang isa sa pinakamahalagang bansa sa buong mundo dahil sa economical geopolitical position nito. Sa mga hindi nakakaalam, ang Taiwan lang naman ang leading semiconductor supplier at manufacturer sa buong mundo. At ito ay naging posible dahil sa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC. Ang kumpanyang ito ay gumagawa ng sandamakmak na microchips na kinakailangan sa halos lahat ng modern technology gadget na meron ngayon gaya ng smartphone, tablet, computers at maging sa mga sasakyan. Mahigit kumulang 54% market share sa buong mundo ang kontrolado ng TSMC at ang natitirang kalahati ay pinaghahatian ng mga pribadong kumpanya sa iba't ibang panig ng mundo. Bukod sa economic advantage, ang Taiwan din ang kasalukuyang may matinding alitan sa China, kaya naging mahalaga ang presensya nito sa geopolitika. Ang away sa pagitan ng China at Taiwan ay binubuo ng ilang dekadang tensyon at pagbabanta ng gera. Ang People's Republic of China o PRC ng China at Republic of China o ROC ng Taiwan ay dalawang gobyernong naglalaban para maging isa at tunay na political body ng China. Matagal nang gustong ibalik ng Communist Party ng China ang Taiwan sa ilalim ng kanilang kontrol simula ng paglakas ng Taiwan noong 1949 at naglungsad ng sarili nitong demokratikong pamahalaan. Ang tanging pumigil lang sa China na magsimula ng gera laban sa Taiwan at sakupin itong muli ay ang posibilidad ng pakikialam ng USA. Kung tutuusin, lugi ang Estados Unidos laban sa China dahil sa distansya ng dalawang bansa. Gusto man nilang pigilan ang China sa pagsakop sa Taiwan. Mahihirapan naman silang magpadala ng reinforcement dahil sa layo ng agwat sa pagitan ng mga bansa. Aabutin ng ilang araw o linggo bago maging stable ang military backup at malamang bago makarating ang Air Force of Navy reinforcement ay burado na sa mapa ang ilang lugar sa Taiwan. Pero hindi papayag ang United States na maging dehado laban sa China. Kaya gumawa sila ng paraan para mautakan ang China at ito ang tinatawag na First and Second Island Chain. Dahil masyadong malayo ang US mula sa China, nagtayo na lang sila ng mga military bases sa kanilang mga allied countries na malapit sa Taiwan, ang Japan at South Korea. Sa pamamagitan nito, mas mapapadali ang reinforcement kung sakaling maisipan ng China na sumugod sa Taiwan. Handa naman dito ang Japan at South Korea dahil sa oras ng maangkin ng China ang Taiwan, mapupunta sa delikadong sitwasyon ang puwersang militar ng dalawang bansa dahil mas magiging malaya na ang China na angkinin ang ibang parte ng karagatan, lalo na dahil sila lang naman ang may pinakamalaking naval force sa buong mundo.
Masamang balita iyan sa Japan, lalo na umaasa sila sa importation ng resources. Kaya kapag naisipang i-block ng China ang trade route ng Japan, maaapektuhan nito hindi lang ang kanilang militar, pati na rin ang kanilang ekonomiya. Ngayon, saan naman papasok ang Pilipinas? Kung ang South Korea at Japan ay ang mga pincers para pigilan ang paggalaw ng China sa Hilaga, ang Pilipinas naman ang responsable para sa bandang timog. Ang Maluwis Island na parte ng Luzon ay 142 kilometers lang ang layo mula sa Taiwan at malaking pabor ito sa United States. Sa nagdaang siglo, ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos ay maituturing na okay. Malaki ang ginagampanang papel ng Amerika sa pagtamasa ng Pilipinas mula sa kolonya ng Espanya. Isa rin ang pinakamalaking kakampi ng Pilipinas, ang US noong World War II. Pero matapos ng pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991 na bumalot ng makapal na apo at lahar sa mga karatig na lugar gaya ng Zambales, Tarlac at Pampanga, natabunan din nito ang dalawa sa mga importanteng lugar kung saan dati nakaistasyon ang mga Amerikanong sundalo, ang Clark Air Base at Subic Naval Base. Matapos tanggihan ng Pilipinas na i-renew ang kasunduan na ibalik ang mga US bases na ito, matapos babaan ng Estados Unidos ang kanilang lease offer mula sa 850 million USD a year ay bumaba ito sa 250 million USD kada taon. Dahil hindi nagkasundo sa presyo ang dalawang bansa, minabuti na lang na ibalik ulit sa pangangalaga ng Pilipinas ang dalawang military bases na kalaunan ay ginawang free port zones. Lumipas ang mahigit 2 dekada at wala na ulit foreign military bases ang namalagi sa Pilipinas. Pero ang lahat na iyon ay nagbago noong 2014. Noong taong 2010 ay naging mas agresibo ang China sa pag-angkin sa kanilang 9-dash line sa South China Sea at pagtatayo ng maliliit na man-made island sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Inagrabyado rin ng mga malalaking Chinese Coast Guards ang mga mangingisdang Pinoy na gusto lamang maghanap buhay sa sarili nating teritoryo. Sa gitna ng bullying na ginagawa ng China ay hindi pa rin magawang makapalag ng Pilipinas sa kakulangan ng ating pwersang militar kumpara sa China na may 70 warships at nuclear-powered submarines, mahigit 2,000 fighter jets at bombers at mahigit 2 milyong aktibong sundalo. Halata naman na walang binatbat ang pwersa ng Pilipinas. Ngunit sa gitna ng panggigipit ng China, may isang paraan na naisip ang Pilipinas para makabangon. Ito ang pagbabalik ng alyansa sa Estados Unidos. Kaya naman noong 2014, ang Obama administration ng United States at Aquino administration ng Pilipinas ay bumuo ng panibagong military alliance sa anyo ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ayon sa agreement, pumapayag ang Pilipinas na magpapasok ulit ng mga armas pang-militar ang mga Amerikano at kabilang narito ang pagpapalawig ng mga military bases sa Pilipinas gaya ng Cesar Balsa Air Base, Fort Magsaysay Military Reservation, Lumbia Air Base, Antonio Bautista Air Base at Mactan Benito Ibuen Air Base. Bukod pa rito, nagbalak din sila magtayo ng 4 na bagong US bases sa Pilipinas. Ito ang Naval Base Camilo Ocios, Camp Melchor de la Cruz, Balabac Island at Lalu Airport. Unti-unting sumigla ang relasyon ng US at Pilipinas na siya namang ikinainit ng ulo ng China. Ngayon, hindi lang ang Japan at South Korea ang sakit sa ulo nila. Maging ang Pilipinas ay kasama na sa bansang maaaring pumigil sa kanila na sugurin ang Taiwan. At dahil sa pinagtibay na defense treaty ng Pilipinas sa Estados Unidos, ay hindi na rin nila basta-basta magkikipit ang mga Pinoy. Iyon ang akala ng lahat.
Agad nagbago ang ihip ng hangin noong 2016 ang pagtatapos ng termino ng late President Aquino na siya namang pagsisimula ng bagong administrasyong Duterte. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na may soft spot ang dating Pangulong Duterte pagdating sa China. Ito man ay estratehiya niya para sa bansa o sariling opinyon. Naging mapait pa rin ang resulta nito sa relasyon ng Pilipinas sa US, lalo na sa pagpapakita niya ng interes na makipag-alyansa sa China. Halos lumamig na ang naunang Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas sa Estados Unidos at mas lalo rin naging agresibo ang China sa pag-angkin sa mga teritoryo na dapat pag-aari ng Pilipinas. Pero matapos ang termino ni President Duterte ay umusbong ulit ang panibagong pagkakataon para buhayin ang Enhanced Defense Cooperation Agreement. Noong Pebrero 2023 ay muling pinalawig ang defense agreement sa pagitan ng United States at Pilipinas. Nagkaroon din ng malaking joint military exercises sa pinagsamang puwersa ng Pinoy at Amerikanong sundalo noong Abril ng nakaraang taon. Dahil dito ay gumulong na ulit ang plano na pagtibayin ang military forces ng US sa ating bansa. Bagamat ang goal ng United States ay i-corner ang China para hindi nito magawa ang plano na pag-angkin sa Taiwan, nakikinabang naman ang Pilipinas dahil ang pagpapagawa ng bagong US bases sa bansa ay nangangahulugan na bagong trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Gaganda rin ang daloy ng negosyo dahil sa mga kanong sundalo na madidestino sa Pilipinas. Sa hinaharap, inaasahan ng bansa na mas lalakas ang ating puwersang militar sa tulong ng Defense Agreement ng United States na kilalang pinakamalakas na military superpower sa buong mundo. Pero mukhang hindi lahat ay masaya sa nangyari dahil hindi na naman masaya ang China dahil sa alyansa na naganap. Ayon sa kanilang foreign ministry ay magtutulot lamang ng mas malalang tensyon ang kampihan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. May karapatan nga ba ang China na magbigay ng opinyon matapos nilang gipitin ang Pilipinas ng ilang taon? Kung tutuusin, nagpipiesta na sana ang China ngayon kung nag-i-effort din itong mag-invest sa Pilipinas gaya ng ginawa ng United States ngayon. Lalo na dahil magaan naman ang loob ng dating administrasyon sa kanila noon. Pero imbes na alyansa ay sinalubong nila tayo ng paninindak. Sa huli, walang ibang pagpipilian ang Pilipinas kundi kumampi sa mas malakas na bansang handang tumulong sa atin, ang USA. Bagamat hindi ideal na umasa sa tulong ng iba, ito ang solusyon na nakikita ng kasalukuyang administrasyon, lalo na patuloy na tumataas ang tensyon sa rehiyon sa Asia. Sa kasalukuyan, walang pagpipilian ang China kung hindi kumalma muna dahil lahat ng posibleng ruta nila para atakihin ang Taiwan ay may balakid. Kasalukuyan na rin nating pinapalakas ang ating puwersang militar sa tulong ng Estados Unidos. Sabi nga ng isang sikat na Chinese general at strategist na si Sun Tzu, the way to win a war is to not go to war. Ang mga bansa ay kasalukuyang nasa stalemate ngayon. Pero kaya nga ba nitong pigilan ang posibilidad ng gera? Kung iisipin, hindi lang ang Pilipinas ang may malakas na kakampi. Ang China ay meron ding alyansa sa isa pang military superpower, ang Russia. Sa tingin nyo ba ay makakaisip ng paraan ang China para makawala sa trap na ginawa ng US at Pilipinas? At makakabuti nga ba ang pagkakaroon ng foreign military base sa ating bansa o magiging mitsa lang ito ng ating kapahamakan? Comment nyo lang sa ibaba. Maraming salamat!